Mga ka-Republic, maagang ginulat ng high-octane offense ng TNT ang SMB. Agad nagpaulan ng tres ang mga bataan ni Chot Reyes. Magkakasunod na 3-point shot ang pinakawala ni Jordan Heading, Calvin Oftana at Kelly Williams sa pagbubukas ng first quarter upang maagang itarak ang 16-point lead. Kahit saang anggulo tingnan, mukhang ibubulsa na ng tropang 5G ang pivotal Game 5 win. Ngunit hindi basta bumitiw ang Beermen. Kung nanorpresa ng mga 3-point shot sa first quarter ang TNT, ginulat naman sila ni Rodney Brondial sa pagpapatuloy ng laban. Si Brondial ang nagsalba sa SMB mula sa panganib na maibaon sila ng talk and text. Ngayon ay isang panalo na lang ang layo ng San Miguel sa Corona. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, pumunta ang talk and text sa laban na dala-dala ang momentum mula sa tambak nilang panalo noong Game 4. At sa pagsisimula ng first quarter, kitang-kita na inspirado ang buong tropa ni Chot Reyes. Agad nilang binomba ng mga 3-point shots ang SMB. Maagang nagtarak ng 16-point lead ang TNT sa pangunguna ni Calvin Oftana, Jordan Heading at Kelly Williams. At sa depensa, iyon pa rin ang strategy ni Chot Reyes. I-deny si Junmar Fajardo, pahirapan ito bago makatanggap ng entry pass. Sa unang 12 minuto, tila walang maling ginagawa ang TNT. Mula Game 1 hanggang Game 4, kung sino ang team na unang makaarangkada sa first quarter ay siyang nagwawagi. Kaya mukhang maibubulsa nga ng tropang 5G ang panalo. Mukhang lalamang na sila sa series. At gaya nga ng sabi natin kahapon, kapag tabla sa 2-all ang laban pagkatapos ng Game 4, ang nananalo sa Game 5 ay kadalasang siya ang nakakakuha ng kampyonato. Aware dito ang SMB. Kaya hindi sila sumuko kahit 16-point lead ang lamang ng TNT sa first quarter. Sabi nga ni Rodney Brondial sa post-game interview, wala namang nananalo sa first quarter lang. Kadalasan ang focus ng TNT defense ay kina Junmar Fajardo, CJ Perez at Marcio Lassiter. Si Brondial ay kilala bilang blue-collar worker sa SMB, yung tibong taga-depensa, taga-box out, taga-bigay ng mga duty fouls. Pero sa Game 5, si Brondial ang nagbigay sa TNT ng pinakamalaking sakit ng ulo. Sinorpresa silang lahat ni Brondial nang para itong maging import ng SMB, scoring 17 points at humablot ng 15 rebounds. At karamihan sa mga rebounds na ito ay offensive rebound, yung mintis ng kakampi na naipuputbak niya sa ring. Nang lumamang ng 16 points ang talk and text, inasahan ng marami na baka mag-small ball si Coach Leo Austria para mahabol ang lamang ng kalaban. Pero sumugal si Coach Leo, pinanatili niya sa loob si Brondial para samahan si Junmar Fajardo. Habang nakatutok ay abay ang depensa ng TNT, nasa weak side naman si Brondial at dito dahan-dahang nakahabol ang SMB. Kung si Brondial ang naging muscle sa ilalim, si Chris Rosales naman ang naging magic bunot ni Coach Leo na naging silent assassin at stabilizer sa perimeter. Hindi lang sa scoring siya nakatulong. Ang pinakamalaking kontribusyon ni Rosales sa Game 5 ay ang kanyang on-ball defense. Ang pressure niya sa mga guards ng TNT ang naging dahilan upang madisrupt ang opensa ng kalaban at nahirapan ang TNT na maibalik ang init ng shooting na nagawa nila sa first quarter. Bukod sa 17 points at 15 rebounds ni Brondial, ang 12 points production ni Rosales ay isa pang sorpresa sa tropa ni Chot Reyes. Sa simula ng final series, simple lang ang problema para sa TNT. Limitahan si Junmar Fajardo, pigilan si CJ Perez sa transition at huwag iiwanan si Marcio Lassiter sa kabila ng arko. Pero dahil sa pagsabog ni Brondial at Rosales sa Game 5, nadagdagan ang problema ng tropang 5G. Dati madaling nakaka-help defense ang TNT at walang kabang iniiwan ang mga role players para pagtulungan si Junmar Fajardo. Sa Game 6, magdadalawang isip na silang gawin iyon. Kung iiwanan nila si Brondial, kukuha ito ng offensive rebound at i-score ng putback.
Kung luluwagan naman nila si Chris Rosales, papatayin sila nito sa mid-range o sa kanyang matalinong drive to the basket. Kapag ang mga role player ay nag-i-step up at nagpapakita ng magandang performance, nakakawala ito ng kumpiyansa ng kalaban. Isang panalo na lang at muling tatanghaling kampyon ang San Miguel. Ngunit di dapat magkumpiyansa ang Beermen. Anumang oras ay pwedeng rumesbak ang Tok and Tex. Bukas, araw ng linggo, gagawin ng tropang 5G ang lahat para makatabla at makahirit ng Game 7. Ngunit handa na rin ang SMB. Kung maaari, gusto na nilang tapusin ang series. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Jay Balmores at sa Kaasi Balmores family mula sa Bulinaw, Pangasinan. Shoutout sa inyo. At sa iyo rin, Antonio Macale, SMB, sabi niya. Sa iyo rin, Norman Flores, mabuhay ka rin, idol. Salamat sa panonood. At sa iyo rin, shoutout, Lisel Luterani. Shoutout sa iyo, maka-PNT ito. At sa iyo rin, Francis Palumayan, sana manalo ro ang kapatid ng Barangay Ginebra. At sa iyo rin, shout out, Enrico de Guzman, kababayan ko ito. Shout out sa iyo, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.